Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang nagsalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taong nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "May hipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus, pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon din gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo na ika-14 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating tema po ngayon ay tungkol sa kabutihang loob ng Diyos. Ang kabutihang loob ay sa salitang Hebreo, chesed, na sa ating bagong tipan, o kung Griego naman, ay agathosane, ay ang mabiyayang ginawa ng Panginoon na siya ay makikinig, siya ay nagbibigay ng kabutihan sa lahat ng kanyang mga hinirang. Kaya sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 2, verso 14 hanggang 20. Ang Panginoong Diyos ay hindi na tumitingin sa pagsuway ng Israel. Siya ay susuyuin na maging asawa upang siya ay hindi na tatawag sa Baal, tatawag na sa Diyos, na siya na maging asawa magpakailanman
ay mamuhay sa katwiran o katarungan upang ang hinirang ng Diyos ay kumikilala sa Kanya na ang pag-ibig ng Diyos ay ganap sapagkat siya ay puspos ng habag. Ayon pa sa ating Salmo 144. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 9, verso 18 hanggang 26, may dalawang himala. Ang unang himala ay sa babae na dinidugo ng 12 taon. At ang pangalawa ay ang pagkabuhay muli o pagbigay ng buhay muli ng ating Panginoong Hesus sa anak ni Jairus na pinuno ng sinaguga na isang 12 taon din na babae, sapagkat kung ano ang inihingi kay Kristo, siya ay gagawa ng himala sa lahat ng mga nagkaroon ng pananalig sa Kanya o panampalataya sa Kanya. Kaya nga itong isang babae na nagkaroon ng hemorrhage sa matagal na panahon, nagsabi sa kanyang sarili, mahipo lang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya'y gagaling. Kaya gumaling nga siya. Dahil sinabi ng ating Panginoon sa kanya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang kabutihang loob ng Diyos o ang chesed, agatosini, ang grasya ng Diyos ay sumasa atin kapag tayo'y nananalig sa Kanya. Kapag hinayaan natin ang Diyos nang siyang kumikilos sa ating buhay at kinikilala siya kapag kumikilos siya sa ating buhay. Hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Nariyan lang po ang Diyos. At dahil nariyan siya, ang kabutihang loob niya ay gumagawa ng mga himala na o mga biyaya o grasya na kung minsan hindi na natin pinapansin, hindi na natin kinikilala. Ang akala natin na tayo sa pagkagising natin, tayo buhay, nakalimutan nating pasalamatan ang Diyos na ang buhay natin ay biyaya sa Kanya. Kung tayo'y makakain pa at kung tayo'y makakilos pa ng maayos, yan ay biyaya ng Diyos. Bawat pintig ng ating puso at bawat hininga na ating nilanghap, ang bawat karanasan na siyang nagpapakilos pa ng maayos sa bawat galaw ng ating buhay, yan ay biyaya ng Diyos. Ngunit kuminsan, akala natin, natural lang. Kaya pag kinikilala natin ang biyaya ng Diyos at ang kabutihang loob ng Diyos, pumalakpak ng malakas upang ating kilalanin na tayo binigyan ng kabutihan, na tayo binigyan ng biyaya ng Diyos. At kilalanin siya. Dahil siya ay may kabutihang loob. Gatosini o chesed. Ang chesed o ang kabutihang loob ng Diyos naway sumasa atin at kilalanin ito sa pamagitan ng ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Sa pagpapahayag na mayroong Diyos sapagkat tayo'y mabait at nagpakabuti sa kapwa. Mayroong Diyos na mabuti sapagkat ang ating adhikain ay para sa kabutihan. Mayroong Diyos na mabuti sapagkat isinasabuhay ang pagmamahal sa loob ng tahanan o pamilya. Mayroong mabuting Diyos sapagkat gumagawa tayo ng may pag-ibig o pagmamahal. Mayroong mabuting Diyos sapagkat
sa buong araw, pinasasalamatan natin siya dahil sa mga biyayang natanggap natin sa buhay at sa mga adhikain, mga plano, mga tunguhin para sa kabutihan ng lahat. Kaya nga, sinasabi, hindi po makikilala ang Diyos kapag nasa debosyon lang tayo o sa mga dasal na ating binabasa at ating binabanggit. Makilala ang Diyos kung tayo'y gumawa ng mabuti. Naway, gagawa tayo ng mabuti upang ipakilala natin ang Diyos sa ating kapwa-tao. At ang ating kapwa-tao ay ating nadala tungo sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.